Walang nagawa si Hazel kung hindi ang ipaalam kay Ricky na marami siyang gagawin ngayong linggo kung kaya't hindi siya makakalabas kasama nito. Nag-golf lang naman si Johan at wala siyang ginawa maghapon kung hindi ang panoorin itong maglaro. Maya-maya ay may dumating na isang babae. Namumukha niya ito. Hindi lang niya matandaan kung saan niya ito nakita. Lumapit ito kaagad kay Johan. Halatang close ang mga ito base sa mga kinikilos nito. Nakita pa niyang hinalikan ni Johan ang pisngi nito. Milary, akala ko nasa Canada ka ngayon for a series of concert. Dinig niyang sabi ni Johan dito. Biglang umawang ang mga labi niya. Kaya pala pamilyar ang mukha sa kanya ng magandang babae. Ang singer pala na si Milary ang dumating. Parang gusto tuloy niyang magpakuha ng larawan kasama ito. Pero ganun ba talaga ka-close ang dalawang yon at parang halos magdikit ng mga mukha habang nag-uusap? Pairap na iniwas niya ang tingin sa mga ito dahil parang nagsisikip ang dibdib niya sa selos na nararamdaman. Naupo siya sa isang tabi. Maya-maya ay may gwapong lalaking lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng white shorts at white shirt. Nakasombrero rin ito ng kulay puti. Hindi ka maglalaro? Umiling si Hazel. Hindi naman ako gaano marunong. Saka hindi ko magets ang larong yan? Sagot niyang bahagyang kinatawa ng lalaki. Pareho pala tayo. Napilitan lang ako dahil nandito yung client ko. Sabi nitong nilahad ang isang kamay sa kanya. By the way, I'm Rico. Hazel, nakangiting tugon niya. First time mo rito? Tanong nito sa kanya. Pangalawang beses pa lang, sinamahan ko lang yung kumag na. Sinamahan ko lang yung boss ko, sabi niya sa lalaki. Tumawa ito habang nakatingin sa kanya. Halatangang napipilitan ka lang. Nitong nilingon si Johan. Boss mo pala siya? Ingat ka dyan. Kilalang matinik sa chicks ang boss mo. Maraming nililigawan niya dito, sabi pa niya sa kanya. Sa atin na lang to ha, pero balita ko lahat ng babaeng lumalapit dyan pinapatos. Unti-unting naglaho ang ngiti niya para siyang tinarakan ng matalas na punyal sa narinig. Lahat ng babaeng lumalapit kay Johan ay pinapatos nito? Hindi ba at isa na siya sa lumapit dito? Kaya naman pala pinatos din siya nito kaagad. Lahat pala naman ng babae ay pinapatulan nito. Aray ko, parang dinudurog ang puso ni Hazel habang naiisip na isa lamang siya sa mga babaeng pinatos nito. Mas lalo lamang bumaba ang tingin niya sa kanyang sarili. In other words, hindi siya naiiba sa mga babaeng pinatos nito. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagpaalam ng lalaki sa kanya. Naupo na lamang siya sa isang sulok habang hinihintay na matapos si Johan sa paglalaro. Hindi na niya ito nakikita. Mukhang nakalimutan na rin siya nito. Baka nga totoo ang sinabi ng lalaki sa kanya kanina. Lahat ng babae pinapatulan ni Johan. Kaya siguro ganun na lamang si Jamia dito ay dahil pinaasa rin ito. Parang hindi siya makahinga sa mga naiisip niya. Sinadyang libangin ni Johan ang sarili sa company ni Milary kahit na nga bored na siya. Nabansagan na nga siyang chickboy dito sa golf club dahil sa pagiging extra nice niya sa lahat ng mga babaeng nakikipagkaibigan sa kanya. But it doesn't mean nagtitake advantage siya sa mga babae. Gusto lang niyang maging polite. Golf kasi ang pastime niya kaya mas maraming kaibigan. The better. Kahit paano nakakalimutan niya ang lahat niyang mga problema. Noong nagkasakit si Samantha ay dumala ang paglalaro niya ng golf. Kaya naman kapag napapadako siya dito, nilulubos na niya. Marami siyang naging kaibigan, mostly mga babae. Minsan, niyayaya siyang uminom or mag-dinner at pinagbibigyan naman niya. Paraan niya yun para libangin ang kanyang sarili kahit na paano, lalo na kapag nangungulila siya kay Samantha. Ngunit ngayon, ay okupadong isipan niya ng isang bagay. Kaya para malayo ang lipad ng isipan niya kahit na nga ang daming kwento ni Milary. Napipilitan lang siyang tumawa kapag sa tingin niya ay nakakatawa ang sinasabi nito. But shit, parang kanina pa niyang gustong umuwi ng bahay at suluhin muli si Hazel. Naiinis na nga siya sa sarili niya. Kailan pa ba siya naging ganito kamanyak? Kahit naman nung malakas pa si Samantha ay hindi siya naging ganito kasabik sa kama. Pero si Hazel, hindi niya maipaliwanag ang damdaming lumulukob sa kanya sa tuwing makikita niya ito o may isip man lang. Hey Johan, are you listening? Mukhang malayong lipad ang isip mo ha? Sabi ni Milary sa kanya nang mapansing tila hindi siya nakikinig sa sinasabi nito. Ha? Sabi niyang napatingin dito. What is it again? Tanong niya.
Napahingait ng malalim, saka rumol yung mga mata. Sabi ko na nga ba, hindi ka nakikinig eh. Never mind, sabi nitong tila nagtatampo. Mukhang bored na bored ka nang makipagkwentuhan sa akin. Ano bang iniisip mo ha? Nothing, aniya. Pagod na lang siguro ako. Gusto mo bang mag-dinner tayo somewhere? Sabi nito sa kanya. May nadiskubre ako masarap na resto malapit lang dito. Sa mother time na lang siguro. Biglang sinumpong yung migraine ko. Pagdadahilan ni Johan. Ang totoo ay gusto na niyang makasama si Hazel kanina pa. Nasaan na nga palang babaeng yun? Hindi na kita pipilitin pa, mukhang may iba kang plano. Nakaismid na sabi ng dalaga sa kanya pero parang hindi niya narinig ang sinabi nito. I have to go. Ani ang nagmamadali ng namaalam dito. Bago pa ito makasagot ay nakalayo na siya at hinahanap ng mga mata sa Hazel. Napakunotno siya nang makita itong kausap ng isang lalaki. Nagdilim ang mukha niya nang makitang parang palagay na kaagad. Ang loob ni Hazel sa lalaki. Nakikipagbungis-ngisan pa at may paapir-apir pang nalalaman. Feeling close kaagad. Gusto niya itong kutusan. Talaga bang ganun ito sa lahat ng lalaking lumalapit dito? Talaga bang mag-iiliw ka sa lahat ng lalaking lalapit sa iyo ha? Inis na tanong ni Johan sa kanya nang nasa loob na sila ng sasakyan. Pansin niyang kanina pa mainit ang ulo nito, talagang gusto siyang pagdiskitahan. Hindi ko alam kung anong gusto mong palabasin, sabi ni Hazel dito. Really? Ang luwang-luwang ng ngiti mo doon sa inchikbeho na kausap mo kanina. Alam mo ba kung anong dating nun sa kanya ha? Ibig sabihin game ka anytime. Parang convenience store na bukas 24 hours. Nasaktan sa Hazel sa sinabing yun ni Johan. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Mukha namang walang mali siya si Mr. Lee, sabi niya dito. Nakikipagkaibigan lang siya dahil kamukha ko raw yung anak niya. At naniwala ka naman, singhal nito sa kanya. Hazel, hindi ka na bata. Dapat alam mo kung sino yung pakikitunguhan mo. Kagaya mo? May sarkasam na tanong niya dito. Parang gusto na niyang mapaiyak ngunit pinigilan niyang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi naman ako tanga. Alam ko naman kung paano ako makikitungo. Alam ko rin kung binabastos na ako ng tao. Kaya pwede ba? Huwag mo pangunahan kung sinong gusto kong kausapin. Inis na sabi ni Hazel dito. At pwede ba? Hindi porket pinigay kong sarili ko sa'yo. Ibibigay ko na rin yun sa lahat na lalaking lalapit sa akin. Inis na sabi niya dito. Ganito na ba kababang pagkakilala nito sa kanya dahil lamang sa nakuha na siya nito? Natahimik ito. Hanggang sa makauwi sa bahay ay hindi na sila nagkikibuan. Pinagluto lang niya ito ng hapunan, saka pumasok na siya kaagad sa kanyang kwarto at nahiga. Doon niya pinakawala ng lahat ng mga luhang kanina pa gustong kumawala sa kanyang mga mata. Ang sakit naman itong magsalita. Kinumpara pa siya sa isang convenience store. Yun bang tingin nito sa kanya? Parang isang convenience store na bukas 24 hours. Oo, binigay niya ang sarili dito. Pero ibinigay niya yun dahil mahal niya to. Hindi dahil gusto lang siya. Ano bang akala nito sa kanya? Hazel, narinig niyang sabi ni Johan sa labas ng kwarto niya. Aren't you going to eat? Hindi siya sumagot. For God's sake, Hazel, open the door. Tila napipikon ng sabi nito sa kanya nang halos ilang minuto itong tumatawag sa kanya pero hindi siya tumutugon. Kapag hindi mo to binuksan, wawasakin ko tong pintuan. Tila nagbabanta pang sabi nito. Tinakpan niya ng una ng kanyang mukha. Maya-maya narinig niya ng malakas na kalampag ng pinto. Mukha talagang wawasakin ngayon ni Johan kung kaya't napilitan siyang bumangon at pagbuksan ito ng pinto. Bakit ba? Hindi ako nagugutom. Mahinang sabi niya dito. I'm sorry sa nasabi ko kanina. Halos paanas lamang nasabi nito. Naiinis lang ako kaya nasabi ko yun, but I did not mean it. Hindi siya kumikibo. Hindi ka naman kasi dapat nakikipagkaibigan kung kani-kanino. Ibang utak ng mga lalaki. Sa tingin mo ba, makikipagkaibigan ng taong yun sa'yo kung walang mali siya? Sabi pa nito sa kanya. Lalaki ako, kaya alam kong kumilatis ng kapwa ko lalaki. It takes one to know one. Ganun ba yon? May sarkasam sa tonong tanong niya dito. Hazel, anitong napabuntong hininga. Alam kong hindi ko na mababawi pa yung mga nangyari sa atin. Nadarang ako sa tukso't pinagsisisihan ko yun. Hindi ako nag-isip ng gabing yun. Hindi ako dapat nagpadalos-dalos. God knows, pinagsisisihan ko yun at ilang beses ko bang sasabihin sa'yong wala kang dapat na ipag-alala dahil kusa ko yung binigay sa'yo at hindi mo ako pinilit. Pero hindi porket binigay ko sa'yo sarili ko, ibibigay ko na rin yun sa kahit na sinong lalaki. Hindi naman ako ganun, Johan.
Kaya sana, dahan-dahan ka kapag nagsasalita. I know, I'm sorry. May sasabihin ka pa ba? Dahil kung wala na, gusto ko na sanang magpahinga. Ani ang bahagyang nag-angat ng mukha. Muling nagtama ang kanilang mga paningin at ewan kung guni-guni lamang niya ang totoong nakita niya sa mga mata nito, ang piping pananabik habang nakatingin sa kanya. God, gustong-gusto na niyang ibato ang kanyang mga braso sa balikat nito sa kasiling ito ng mainit na mga halik sa mga labi nito. Mula na ang nito ang kanyang mga labi ay hindi niya na yun nabura sa isipan niya. Hinahanap-hanap ni Hazel ang pakiramdam na makulong sa mga bisig nito. Good night, dinig niyang sabi nito saka mabilis nang umalis. Parang may mga paru-parong kumakawala sa dibdib niya habang sinasara niyang pinto ng kanyang kwarto. Ang bilis-bilis naman ang tibok ng kanyang puso. Waring gusto niya itong habulin at yakapin. Pakaramdam niya na ninumbalik ang diwa niya nung gabing inaangkin siya nito, kaya nagiinit na naman ang pakaramdam niya. Nagmamadali nang pumasok sa kanyang kwarto si Johan dahil parang nag-iiba na naman ang timpla ng kanyang katawan. Gusto niyang murahin ang kanyang sarili dahil nagiinit na naman siya at wala siyang gustong makasama ngayong gabi kung hindi si Hazel lang. Shit, what the heck is going on? Ngayon lamang nangyari na humaling siya ng ganito sa katawan ng isang babae. Parang ang pervert niya. Kung ano-anong nai-imagine niya kaninang kaharap ito. Gusto niya itong muling matikman. Gusto niyang muling angkinin ang mga labi nito. Mas lalong gusto niyang muling mapasok ang pagkababae nito. Nahihibang na nga yata siyang talaga. Napatingin siya sa larawan ni Samantha na nakapatong sa ibabaw ng side table. Napabuntong hininga siya ng malalim. Nangungulila siya ng gusto kay Samantha kaya siguro siya nagkakaganito. Para tuloy gusto niyang magtawag ng mga babaeng willing ibigay ang sarili sa kanya. Huwag lang si Hazel. Ayaw na niyang maulit pa ang namagitan sa kanilang dalawa. Ayaw niya sirain ang kinabukasan nito. Wala ka ba talagang balak maghanap ng trabaho? Iritadong tanong ni Nora kay Lily nang humingi na naman ito sa kanya ng pera. Alam mo namang limitado lang ang pera natin ngayon. Pagkatapos wala ka nang ginawa kung hindi humingi. Kaya nga hinahabol ko si Johan para maging maayos ang buhay natin, hindi ba nga? Inis na sagot ni Lily. Ewan ko. Kung ako sa'yo, maghahanap na lang ako ng trabaho kaysa umasa sa lalaking yon. Sabi niyang inihilamos ang mga kamay sa mukha. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Ilang araw na ako nagpapabalik-balik sa opisina ng walang hiya mo, ama. Hindi ko alam kung saan nagpuntang lintik na lalaking yon. Napasimangot si Lily. Hindi na kayo natuto. Baka ginamit lang kayo nun para makuha ang pera tapos ayon, nagtago kasama na chicks niya. Hindi ba dati pa namang gawain niya yon? Nagpauto na naman kasi kayo. Inis na dinampot ni Nora ang ashtray at binato sa anak. Ngunit mabilis itong nakailag. Ano, sa akin niya ibubunto ng galit niyo sa lalaking yon? Singhal nito sa kanya. Galit na galit kang hindi ako makamove on kay Johan. Pero kayo, tingnan yung itsura niyo. Inuuto lang kayo ni Daddy. Tila nang aasar pang sabi nito. Lintik kang Lily ka! Yamot na sabi niya. Nagsasakripisyo ako para sa'yo. Wala kang utang na loob. Ngunit parang walang naririnig na lumabas na ng bahay si Lily. Naiwan siyang konsumidong-konsumido na sa buhay. Hindi niya na alam kung ano ang kanyang gagawin. Palagay niya ay kakuntsaba ni Raul ang mga tauhan nito at tinatago ng mga ito ang lalaki sa kanya. Nangako ito sa kanya na kapag nakuha nila ang pera ng tatay ni Hazel ay magpapakasal sila, pero mukhang inuto lamang siya nito. Pati na pagbentahan ng bahay ay tinangay pa ng magaling na lalaki yun. Hayop ka, Raul! Umiiyak na daing ni Nora. Pinasakay mo lang akong gago ka. Ginamit mo lang ako para magkapera ka. Kinuha niyang natira niyang gin sa fridge at nagsalin nun sa baso. Iyak siya ng iyak. Hindi niya alam kung anong susunod niyang gagawin kapag naubos ng tinago niyang pera. At ang magaling niya anak, wala yatang balak maghanap ng trabaho. Mabuti man lang sana kung mahahabol pa nito ang Johan na yon. Ngunit mukhang malabo naman na mabawi pa nitong lalaking yon. Bigla niyang naalala si Hazel. Sabi ni Lily sa kanya ay nagpakasalang dalawa ni Johan. Kung ganun ay marami itong pera ngayon. Baka mahingian niya ito ng tulong. Kung tutuusin ay malaki ang utang na loob nito sa kanya. Kung hindi niya ito pinalaya sa hindi mapapabuti ang buhay nito. At paano nga pala nito nakilala ang dating boyfriend ng anak niya? Kung hindi rin dahil kay Lily ay hindi niya ito makikilalang lalaking yon, kaya malaki talaga ang utang na loob nito sa kanila. Dapat lang na magbayad ito sa kanya.
Tinitigan niyang mabuting hawak na baso habang nag-iisip ng paraan kung paano niya magagamit si Hazel para pagkaperahan. Bumili ng load sa kanto si Lily saka tinawagan ng pinsan ni Hazel na si Rose Ann. Tingin niya, kagaya niya malaki din ang galit nito kay Hazel kung kaya't magagamit niya ito sa kanyang mga plano. Hello, Rose Ann. Si Lily to. Remember? Aniya sa kabilang linya nang marinig ang boses ng babae. Pwede ba tayo magkita mamayang gabi? Sasabihin ko sa iyo kung saan. Pagkasabi nun ay mabilis na siyang nawala sa ere sa takot na baka maubos ang load niya saka tinext dito kung saan sila magkikita ng babae. Tiniyak niya malapit lang yun sa apartment nila para hindi na siya mamasahe pa. Para napapaiyak siya habang naiisip na kinakailangan niya magtipid ngayon samantalang buhay prinsesa siya dati. Mas lalo lamang siyang nanggagalaiti kay Hazel. Gagawin niyang lahat para masira niya ang buhay nito at maibalik sa kanya si Johan. Alam niyang muling mapapa sa kanya si Johan, malamang ay pinikot lamang yun ni Hazel. Inakit o tinakot? Nasaan na ba kasing daddy niya? Eto lamang ang makakatulong sa kanya para muli nilang mapahinuhod si Johan dahil wala namang silbi ang mommy niya. Naiinis siya kapag naisip na napurnada ang lahat ng mga pangarap niya dahil sa Hazel na yun. Paano ba mawawala sa landas niyang babaeng yun? Nagpupuyos ang kanyang kalooban habang naisip na komportable ngayon ang buhay ng magaling na babaeng yun habang heto siya at naghihirap na. Para na siyang mababaliw sa kakaisip kung paano niya may ibabalik ang dating buhay. Kailangan niya ng tulong ng daddy niya, ngunit mukhang nasa ibang babae na naman ang babaero niyang ama. Kung bakit naman kasi minala siya sa kanyang mga magulang. Gigil na siya. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Mga tsismosa? Sita niya sa kapitbahay na buntis nang makita niya nakatingin ito sa kanya. Ano, may problema ka ba sa akin ha? Singhal niya. Aba, kay bago-bago mo dito, naghahanap ka na ng away Miss Babalina? Matapang na sagot ng babaeng buntis sa kanya. Mukhang ikaw ito may problema? Tingnan mo, ni hindi mo nagawang magpalit ng damit, puros dugo na yung likuran mo. Nangangami malasa ka na? Masungit ka pa. Anito sa kanya. Sakala niya naalalang may menstruation nga pala siya. Hindi pa siya nakakapagpalit ng underwear simula kagabi. Pero kung inaakala nitong mapapahiya si Lily sa sinabi nito, nagkakamali ito at tinawag pa siya nitong Babalina. Kung hindi lang ito buntis ay baka naingod-ngod niya ang mukha nito sa semento. Hoy, yung sariling intindihin mo, huwag ako. Kung hindi lang ako busy, papatulan kita. Galit na sabi ni Lily rito, saka mabilis na itong tinalikuran. Pabagsak niyang isinara ang pinto ng kanilang bahay. Balik squatter na naman sila. Akala niya ay hindi na siya tutuntong sa ganitong uri ng lugar. Kasalanan nitong lahat ng mommy niya. Parang maiiyak na naman si Lily kapag naisip ang kapalpakan ng ina. Kung may iba pa nga lang siyang mapupuntahan, noon kang magtsatsaga siya sa bahay na to. Si Johan na lamang ang pag-asa niya. Kailangang mabalik sa kanyang muli si Johan. Hello Ricky. Halos pabulong ang boses ni Hazel nang sagutin ang tawag ng binata. Bahagya pa niyang nilingon si Johan na abala sa pagmamaneho. Ngunit huling-huli niyang nangangalit ang mga bagang nito nang marinig ang pangalan ni Ricky. Napatawag ka? Siguro naman pwede na tayong lumabas bukas. Anang binata. Last Sunday, nag-back out ka. Baka naman bukas pwede na. Hindi ko pa sure. Medyo marami kasi akong trabaho kaya hindi ako makapag-decide. Hayaan mo tatawagan kita bukas kapag pwede ako, okay? Sabi niya rito. Bukas na lang tayo mag-usap. Bye. Nagmamadali na niyang binalik sa loob ng bag ang kanyang cellphone. Ayaw rin naman niyang paasahin si Ricky ng kahit na ano. Mahirap nang maakusahan na naman siya ni Ella ng kung ano-ano. Alam ba niya na may asawa ka na? Narinig niyang tanong ni Johan sa kanya. Hindi na niya kailangan pang malaman yun. After all, good for 6 months lang naman yung kontrata natin. Malapit na nga matapos sabi niya dito. Yeah, pero kung talagang gusto mo siya, dapat transparent ka sa kanya, sabi nito. Gusto niyang sabihin, bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Pero ayaw na niya makipagtalo pa dito. Hindi na lamang siya umimik pa. Ipinaling niyang ulo sa may bintana ng sasakyan, parang naninikip ang dibdib niya habang inisip na matatapos din ang lahat ng ito. Ang bilis-bilis pa namang lumakad ng mga araw. Hindi niya namamalayan tapos na ang kasal-kasalan nilang ito ni Johan. By the way, may pag-asa ka nang mabawi ang dati niyong bahay. Balita nito sa kanya. Bigla siya napabalikwas. Talaga?
At malakas din ang ebidensyang pineke ng stepmom mo ang signature ng tatay mo. Dagdag pa nito sa kanya. Paano mong nalaman? Nangako ako sa iyong tutulungan kita, hindi ba? Sagot nito sa kanya. Bahagya siya nitong tiningnan at ewan kung bakit waring nanood sa kanyang dibdib ang saglit na tingin na pinukol nito sa kanya. Saglit na saglit lang saka muling bumalik ang mga mata nito sa daan. Marunong naman akong tumupad sa binitawan kong pangako. Salamat. Halos panos lamang nasabi niya. Huwag kang mag-alala, may ipapakulong natin ang pumatay sa ama mo. Paniniyak pa nito sa kanya. Para siyang maiiyak habang tinitingnan ito, hindi pa man ay nagpapasalamat na siya. Pinapahanap ko na sa mga tauhan ko si Raul Falcon. Pero malakas ang kutukom na ipadukot na siya ng dati niyang amo bago pa maglik ang pag-assassinate niya sa dating senador. Siyempre para patahimikin siya. Diyos ko, wag naman sana. Gusto ko mabulok siya sa bilangguan kasama ng madrasta ko. Kahit ako, ganun din ang gusto kong mangyari sa mga taong pumatay sa mga magulang ko. At hindi ako titigil hanggat hindi ko sila naliligpit. Sabi nitong dumilim ang muka. Ramdam ni Hazel ang sagad sa butong galit nito at naintindihan niya ito kaya hindi niya ito masisisi sa nararamdaman nito ngayon. Kahit naman siya, nangangatalang kanyang buong kalamnan sa galit habang naisip ang paghihirap na sinapit ng kanyang ama habang nasa bingit ito ng kamatayan. Naiyak pa rin siya magpasa hanggang ngayon kapag naalala niya ang lahat. Hindi niya mapapatawad ang kanyang madrasta sa ginawa nito sa papa niya. Kung pwede nga lang ay siya mismong papatay sa babaeng yun. And by the way, mag-iingat ka pa rin kay Lily. Alam kong hindi pa rin yun nananahimik. Gagawa't gagawa yun ng paraan para makaganti. Dagdag pa ni Johan. Alam ko, matagal ko siyang nakasama sa bahay, kaya alam kong di ikaw nabitukan ng babaeng yun. Palagay mo, basta yung papayag na maging masaya ako? Aniyang may pait sa mga labing napangiti. Kung alam lang niya na fake lang naman ang lahat ng to. Nilingon siya ni Johan. Parang may gustong sabihin pero hindi na lamang nito tinuloy ang sasabihin. Napakurap-kurap siya. Naalala tuloy niya yung araw ng kasal nila. Bakit mo nga pala isasalin sa pangalan ko yung mga ari-arian mo? Gaano mo ba ako kakilala? Paano kung hindi ko na yun ibalik? Tanong niya rito. Nagkibit ito ng balikat. Bahala ka kung magagawa mo akong lokohin. Konsensya mo na yun. Pero alam kong hindi mo gagawin yun. Sagot ni Johan sa kanya. Ganyan kalaki ang tiwala mo sa akin? Kung pinagkatiwalaan ka ni Samantha, ibig sabihin mapagkakatiwalaan kan talaga. Kahit kailan hindi pa siya pumalpak sa pagkilati sa isang tao. Kampanting sabi nito sa kanya. So dahil pala kay Samantha kaya siya nito pinagkakatiwalaan? Hindi dahil sa sarili nitong pakiramdam? Ganun ba nito kamahal si Samantha na kahit anong sabihin ni Samantha ang siyang pinaniniwalaan nito? Si Samantha naman palang pinagkakatiwalaan mo, hindi ako. Mapakla niyang sabi dito. Hindi niya alam kung bakit parang kinurot ang puso niya nang ma-realize yun. Hindi ito nagsalita. Pumihit na ulit ang katawan niya paharap sa may bintana. Gusto sana niyang itanong kung si Samantha rin bang naisip nito habang inaangkin siya nito. O baka suggestion din Samantha na angkinin siya nito kaya nito yun ginawa? Nagsiselos si Hazel kahit na alam niyang wala naman siyang karapatang makaramdam ng ganun. Sa umpisa pa lang ay malinaw naman kung ano siya sa buhay nito. Hindi naman siya nito pinangakuan ng kahit na ano, ni hindi nga siya nito pinaasa. Kusa lang siyang umasa na parang tanga. Johan, kung wala bang Samantha sa buhay mo, may pag-asang mahalin mo ko? Gusto sana niya itanong dito pero baka masakta lang siya sa isasagot nito. Besides, patay na si Samantha and yet ito pa rin ang laman ng puso nito. Muli siyang bumaling dito, huminga siya ng malalim para doon humugot ng lakas. Si Jamia, mukhang may feelings siya para sa'yo. Bagay kayo at tingin ko siya yung tipo ng babaeng type mo. Paano mo naman nasabi na siya yung klase ng babaeng type ko? Bumaling ito sa kanya at tawaring nanunot ang tingin ipinukol nito sa kanya. Ano ba sa palagay mo yung type kong babae? Napalunok si Hazel dahil parang dumadali sa kanyang mga himaymay ang lagkit ng pagkakatingin nito sa kanya. Ano nga kayang gagawin ni Lily at Rose Ann para makaganti kay Hazel? Hanggang kailan kaya kayang itago ni Hazel at Johan ang tunay nilang nararamdaman sa isa't isa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.